Cambiar PH. Ayan guys, nandito nga pala tayo ngayon sa ating mini farm. Ayan. Naglinis kasi tayo guys nitong ating swimming pool pan dito. Ayan, sinamantala na kasi natin guys yung panahon kasi umuulan ngayon. Ayan, kanina ang lakas ng ulan dito. Ayan, kaya naisipan natin guys na mag water change. Ayan, halos magpa 5 months na kasi to guys na hindi ko to nawa water change guys. Yan, bali ang pinaka naging water change kasi nito pag umulan, yan, nag-overflow dun sa butas na yon yung ating tubig dito sa ating swimming pool pan. Yan, yan na yung nagiging water change niya dito. Yan, saka napakalaking tulong guys ng mga water plants yan para hindi magkaroon ng mataas na ammonia yung ating tubig dito sa ating swimming pool pan. Napakaganda guys pag mayroon kayong mga duckweeds, yan, asola, yan, mga hornwort, saka itong mga water lettuce guys. Nakakatulong talaga sila guys sa ating mga tubig. Yan, tapos napili na natin guys yung mga ibang malalaki dito, yung mga 2.5 to 3 inches. Yan, bali na i-out na natin yung iba dito. Ang natira na lang dito guys ay mga 1.5 to 2 inches. Yan, yun yung mga i-grow out pa natin dito. Yan, almost ano pa siguro yun nandito guys, 160 to 170. Yan, basta mga 100 plus yung tinira natin dito guys. Yan, check natin tong mga natira natin dito guys. Bali, nag-video nga pala tayo ngayon guys para ipakita sa inyo guys na hindi ganun ka-sensitive sa tubig yung ating mga alagang Australian Red Claw. Ayan, kung mapapansin nyo guys, may natulo dito na tubig na galing sa ulan guys. Ayan, pumapatak sa swimming pool natin. So far naman, wala naman namamatay guys sa ating mga alaga dito ng mga crayfish dahil sa tubig ulan guys. Kasi siguro dahil din sa mga water plants natin guys. Tapos pag-usapan na rin natin guys yung mga nakikita natin sa mga Facebook page yan, kasi daming mga nagko-comment doon na namamatayan guys ng mga bago nilang bili ng mga ARC. Siguro pansin ko doon guys sa mga namamatayan ng mga bagong bili nila ng mga ARC yan, ang pansin ko guys hindi nakaka-adapt sa bagong tubig yung mga nabibili nila guys ng mga ARC, lalo na guys kung sanay ang mga ARC na nabili nila guys sa mga pond or sa mga mud pond, tapos ililipat nila sa mga aquarium or sa mga mas clear water na tubig. Kumbaga parang naninibago guys yung ating mga ARC, lalo na kung ang size ng mga nabibili nyo is 4 inches to 6 inches guys. Pansin ko kasi sa mga ganong size, medyo nahihirapan na silang maka-adapt guys sa mga bagong paglalagyan nila. Hindi kagaya guys ng mga
2 to 3 inches guys, napakabilis makapag palit or makapag-adapt guys ng kanilang mga bagong lagayan. Yan. Kaya sa advice ko guys sa mga bagong mag-aalaga guys ng mga ARC or crayfish, yan, mas better siguro kung yung pagbibilihan nyo is tanungin nyo guys kung saan galing yung kanilang mga alagang crayfish, kung sa mud pan ba or concrete pan or sa mga swimming pool, rep tub. Yan, para gayahin nyo muna guys yung setup na pinanggalingan nila para maiwasan natin guys yung pagkamatay ng ating mga crayfish. Yan, lalo na kung galing sila sa mud pan, mas maganda siguro kung sasanayin muna sila ng mga 2 weeks sa mga malilinis na tubig guys bago i-release ng mga nagbebenta ng mga ARC. Kasi pansin ko guys, to sa mga malalaki, lalo na yung 4 to 6 inches, hindi talaga sila maka-adapt sa bagong paglalagyan nila guys. Yan. Tapos mamaya pag medyo tumila na guys, check natin yung nilagay natin dito ng mga craylings. Yan, mga 2 weeks ago kasi yan, naglagay tayo dyan ng mga 2 weeks old na craylings natin. Mamaya check natin yung size na nung mga naandito. Ayan guys, sa mga nagtatanong nga pala kung okay lang ba ang tubig ulan guys sa ating mga alagang crayfish or yung ating mga ARC. Para sa akin guys, okay lang naman kasi sa experience ko guys, simula na naglagay ako dito ng swimming pool pan, yan, lalo na yan nauulanan yung ating pan dito, yan, wala naman guys namatay na mga crayfish dito sa akin ng dahil sa tubig ulan. Kasi halos magpa 5 months nga to guys bago mapalitan ng tubig eh. Yan, kung mapapansin nyo guys, medyo konti yung ating water plants, binawasan na natin, tapos nilipat ko doon sa kabilang lagayan yun kasi wala nang laman yun guys, puro water plants na lang yun. Yan, so far naman guys, masisigla naman yung ating mga ARC. Yan, ito yung sample natin. Yan, halos magto 2 months na to guys, itong size na to. Yan, bilis nga nila mag-molt kasi kada papasyal ako dito guys, may nakikita ako mga pinagbalatan ng mga balat nila guys. Tapos pinapakain kasi natin din guys ng yan, malunggay itong ating mga crayfish dito. Yan, iipit lang natin do sa mga hides nila yan, para hindi umangat. Kasi once na umangat yan guys, di na nila makakain. Kaya mas better na maglagay tayo ng pabigat para maabot nila yung mga plants na ilalagay natin. Yan, halos maliliit na kasi dito guys, talagang drain natin to, tapos kinuha na natin yung malalaki. Halos ganito na lahat yung mga nandito guys. Yan, mga 1 to 1.5 yung pinakamaliit, yung malaki mga 2 inches. Yan, minsan kasi may na-order din sa atin guys na mga gantong size. Yan, mga 2 inches. Yan, mga ganyan. Kaya minsan nakukuha na rin natin to. Tapos ang gagawin natin, pag kukunti na lang nandito sa pool na to, kukunin na natin lahat, tapos dadalhin natin sa bahay. Doon na natin palalakihin yung iba. Tapos maglalagay tayo guys dito ng bagong batch ng mga craylings, yung mga 2 weeks old or 3 weeks old na mga craylings. Yan, nilalagay natin dyan. Kasi pag may naiwan dyan na malaki guys, tapos
ilagyan nyo ng mga bagong railings, ang mangyayari dyan guys is kakainin lang talaga nung mga malalaking railings nyo, yung mga bagong ilagay nyo guys na mga railings. Kaya hindi advisable guys na maglagay kayo ng maliliit na mga crayfish bag, meron pang malalaki dito. Every time. Ayan guys, medyo mahina na yung ulan ngayon guys. Ayan, try natin lumusong dito guys sa ating pan. Ayan, check natin yung mga size ng ating mga railings dito. Ayan, ito nga pala guys, nauulanan tong ating pan dito. Yan, kaya halos may tubig ulan din dito guys. Pero yung karamihan ng tubig nito guys galing sa irrigation or sapa. Check natin guys yung mga railings dito sa ating lagayan. Yan guys. Laglag na yung iba. Yan. Hanap pa tayo guys ng iba pang railings. Yung mosquita. Hirap kasi manghuli guys pag bibidyo ka tapos may hahawakan ka. Lalaglag. Ayan guys, ganyan na yung size ng mga railings natin dito. Ayan, ang weeks na nito guys is 3 weeks going to 4 weeks. Ayan, simula nung na-hatch yung ating mga railings. Ito yung nilagyan natin guys ng 1,000 pieces na mga railings. Ayan, marami pa yan kasi pag napunta ako dito guys, every 2 to 3 days yan, nag-check tayo guys kung marami pang nakalagay dito. Ayan, malaking tulong kasi guys itong mga plants natin, lalo na yung mga asola. Tapos may air pump din tayo dito. Ayan, yun yung sa solar natin para magbigay ng dissolved oxygen. Ayan, minsan kasi may nakikita tayong palaka dito guys, kaya kine-check natin itong pad natin. Ayan, baka kasi maubos yung mga railings natin. Ayan, hinuhuli natin guys yung mga palaka dito. Tapos tinatapon natin doon sa malayong lugar para hindi na makabalik yung mga palaka. Check din natin ito sa lagayan. Halos pare-pares naman sila ng size guys. Pala pinapakain lang natin guys ng PO2 every other day para hindi na magkaroon ng mataas na ammonia tong pond natin. Kaya bihira natin bigyan ng mga feeds. Yan,
Yan, marami naman kasi nakakain yung mga railings natin dito guys. Kagaya ng mga dahon na nalalaglag dyan. Saka yung mga water plants natin. Yan, kaya mas maganda rin guys na may asola. Yan, favorite nila yan. Yan, mabilis makalaki yan guys ng mga crayfish natin. Saka makakatipid tayo guys sa mga feeds na ibibigay natin sa ating mga cravings. So paano guys, dito ko natatapusin tong video na to. Ayan, maraming salamat guys sa lahat ng nanood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe naman and pa-like and share na rin. Ayan, maraming salamat guys. Peace out. Kiss me every time.